Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap sa iyo para sa ikatatatag ng pananampalataya ng mga tao. Pakundanga sa pagdudulot mo sa mga ito ng pagkikilala tungkol sa bugtong na anak mo. Bunga ng pagtuturo ng martir na sina San Agustin Siaurong at kanyang mga kasamahan na dumadalangin para sa kaunlad ng kanilang inakong gawain sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ngunit habang siya'y tinatawag ko, lalo naman siyang lumalayo. Lagi na lamang siyang naghahandog sa mga Diyos-Diyosan at nagsusunog ng kamangyan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinalong ko siya. Subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig. At yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nanaig ang aking puso at malasakit sa kapwa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi na muling sisirain ang Ephraim. Sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Poon kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yung punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Poon kami iyong iligtas at ang lawan ng iyong sinag, ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Diyos ay mag-ari na, talikda ng tanang sala. Manalig sa balita niya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan man bayan o nayong kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang iparurusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga parishioners po at sa mga pilgrims. Maligayang pagdating po sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio. Welcome po sa inyong lahat. Ang isa sa napakahalagang alituntunin ng isang Kristiyano ay yung pagtanggap sa kapayapaan, pagtanggap sa katotohanan. Sapagkat pagka mayroong kapayapaan at katotohanan, ibig sabihin maligaya at mapayapa ang kalooban. Sa buhay po natin bilang isang pamilya, bilang isang mag-asawa, bilang may mga anak o sa mga kaibigan o sa katrabaho o anumang trabaho po natin, when someone asks forgiveness to you and he or she offering peace to you, tatanggapin mo ba o hindi?
Example po, kung halimbawa ang iyong asawa ay nangaliwa at humingi ng pagpapatawad, humingi ng mapayapa sa iyo, what will be happening to your inside your heart? Ano kaya nangyayari sa kalooban mo pag tinanggap mo? Or kung ang iyong anak na meron kang pangarap, hindi niya nakamit, sabihin po nating fortune na nakapag-asawa agad, paano mo tatanggapin ang kanyang pagpapatawad o paghingi ng kapatawaran? Ano kaya mangyari sa iyong kalooban? Or sabihin po natin ang kaibigan mo, you are betrayed by him or she, paano mo tatanggapin ang kanyang kapatawaran? Ano kaya mangyayari sa iyong kalooban? What is in your inside? Siyempre, naturally, parang mahirap, masakit tanggapin. At ngayon naman, kung tinanggap mo, may grasya. Sapagkat ang katotohanan na may pag-ibig, masarap mamuhay. Pero ang katotohanan na walang pag-ibig, delikado. At kung ikaw naman may kaibigan ka o asawa na ganun pa rin ang ginawa, pag hindi mo siya tinanggap ang kanyang kapatawaran, ano man mangyari sa iyo, ano kaya nararamdaman mo? Kahit ang anak mo, kaibigan, humingi ng tawad sa iyo, ano kayang na hindi mo tinanggap? Ano kayang mararamdaman mo? So, makikita po natin yung hindi pagtanggap at pagtanggap. Pagtanggap, ibig sabihin, nakikinig ka. When you are listening to the Word of God, when you are listening for the forgiveness, iba ang pakiramdam. At yung pag naramdaman mo yon, that Jesus told us, pag pumasok kayo sa loob ng tahanan at tinanggap kayo, sabihin nyo sa kanila, peace be with you. At pag tinanggap nga natin, siyempre, kasi masarap ang pakiramdam pag ikay tanggap eh. Pero kung hindi, medyo iba. So meaning sa buhay po natin, ito ang gusto ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Katulad po sa ating Ebanghelyo, anong bilin sa kanila, sa 12 apostol? Pumunta kayo sa tahanan o bayan na tinanggap kayong kung karapat-dapat na isang taong tanggapin kayo, ibigay ang kapayapaan sa kanila. At kung hindi, bawiin. At ito marahil sa ating buhay, ang napakagandang isipin bilang isang Kristiyano. Hindi lamang for individual, hindi lang for the community. Even in our society, even our country. Kaya nagkakagulo dahil hindi tinatanggap yung kapayapaan. Hindi tinatanggap ang pagpapatawad, kundi na naglalaban-laban. Kasi nga, may division. Kaya when you are not listening anymore, kahit kilala mo yung tao, ano yung walls mo? Ano yung walls mo na kung sa bakit di mo siya tanggapin? Ang kanyang kapayapaan. Ano ba yung barrier sa iyo? Marahil too much disappointments, too much betrayal, too much struggle, too much pain. Yun ang barriers mo. Kaya hindi mo tinanggap. Kasi pag may ganong klase ng ating attitude sa ating isip, mahihirapan ka talaga.
Kasi yung barriers na yon, yun dapat you have to break it. You have to broken it. Gaano pa siya kalaki? Kasi pag hindi mo binasag yan, ikaw ang mahihirapan. Kaya nga sa misyon ng ating Panginoong Yesus na sinasabi sa mga apostol, kung tanggapin kayo, ibigay ang kapayapaan. So pag tinanggap natin yon sa ating kalooban, ibig sabihin, naipakita po natin na kahit anuman sino mang tao sa ating harapan na nanakit sa atin, mas magiging mapayapa. Kaya nga ang ating mga apostol, kaya nga sinabi ng ating Panginoong Yesus, hanapin mo ang mga nawawala sa mga Israel, mga tupang nawawala. Kasi our gospel for today is the continuation of yesterday gospel. Na kung saan tayo ang nawawala. Yung sino yung mga nawawala? Yung mga hindi nagpapatawad at hindi tumatanggap ng kapayapaan ng ating Panginoong Yesus. And when we are not accepted this forgiveness, sino magsasuffer? Tayo. You are destroying yourself. If you are destroying yourself, wala kang respeto sa sarili mo. Wala kang paggalang sa sarili mo. Dahil mismo, yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon, may grasya ang pagpapatawad. At sa pagpapatawad, anong resulta? Kapayapaan. Pag ikaw ay mapayapa, ipagkakaloob ng Diyos ang mga sinasabi nating hinihingi natin. Kaya nga wag harangan ang grasya ng Diyos. Huwag kontrolin. Hayaan natin pumasok ito sa ating kalooban. At sa ating makabagong panahon, sinasabi nga ng ating Panginoon, huwag ka magdadala ng kung ano-ano. Dahil ang naglilingkod, may karapatang mabuhay. At anong ibig sabihin nito? Kung ikaw ay masipag, ipagkakalob sa iyo ng Diyos ang pangangailangan mo. Kung ikaw ay nagtatrabaho at naayos ang trabaho mo, ibibigay sa iyo ang sweldo na gusto mong makamit. So, ibig sabihin, ipinapaalala sa atin ng Panginoon, pag ikay naglilingkod sa Panginoon, pag ikay naglilingkod ng kabutihan ng Panginoon, hindi kanya pababayaan. At ito ang gustong ipahiwatig sa atin ng Panginoon. When you do mission, God give you commission. Saan manggagaling yung commission? Sa Panginoon. Minsan tayong tao, ayaw harapin takot Mas lalo tayong nakadikit sa mga bagay na mga, alam naman po natin hindi makakatulong. Well, bilang isang tao, lalo kung how many times na nagsabi natin nakapanakit sa iyo, talagang sagad na sagad ka na. Medyo mahirap talaga iyon. Pero sinasabi nga ng Panginoon, bitawan mo. Ano yung bibitawan? Yung pride. Kasi mahirap magkasama kayo sa loob ng tahanan. May ganong sitwasyon ng pamumuhay. Parang mabigat. That is why, ang ating tahanan sa sarili natin ay yung ating kalooban. Siyempre sa tahanan po natin, tahanan natin, siyempre yung bahay po natin, nakasama natin ang ating pamilya. Yung kasama natin ang mga co-worker natin, kasama natin mga empleyado natin, kasama natin lahat ng mga taong alam po nating tumutulong sa atin at tayo tumutulong sa kanila. Kaya sa buhay po natin, wag po sana tayo maging bulag. Minsan ang tao takot harapin Pagka minsan ang tao ay takot harapin, lalo na kung ang mga kasama mo ay bad influence sa'yo, paano pa makikita? Hindi mo na mararamdaman yun. Kung ang mga kasama mo ay puro negativities, puro toxic ang iniisip. Pero kung ang kasama mo ay nagagabay at binibigay sa iyo ang dapat mong gawin, mas maganda. Pero marami sa atin na ganon. Pagkaaway mo, kaaway mo rin ang kaibigan, lahat na. So, it's so pity. Kaya nagbimisyon ng ating ang mga apostles, tanggap nila kung hindi sila tanggap sa tahanan o sa bahay o bayan na kanilang tinutuluyan. Bakit? Piniprepare sila ng Panginoon na ang sabi nga, huwag kayong tutuloy kung hindi kayo tanggap. So meaning, bago pa umalis, bago pa mag-mission, sent out, alam ng mga apostles kung ano ang dapat nilang gawin. So ibig sabihin, they respect the boundaries.
Kaya ganun po sa ating buhay. Don't be cross the line. Alam natin na ang bawat isa sa atin may kanya-kanyang boundaries sa buhay. That is why kaya nagkakagulo, you cross the line. When you cross the line, that's very dangerous. At ano ba yung cross the line? If you are not listening, mahina ang tao sa pakikinig, lalo na't kung may galit, lalo na't kung mayroong nakatago dito. Hindi niya makikinig. Pero kung mag-change man yan, ibig sabihin, may conversion. Change your system. When God touch your heart, change your system. Conversion begin. Sinong mabubuhay na maayos? Siyempre, ikaw. Kaya sa buhay po natin, bilang apostle sa makabagong panahon, paalaala po ito sa atin ng ating Panginoon. Marami ng problema ang lipunan. Kung marami ng problema ang lipunan, ibig sabihin, grabe ang sakit ng sistema ng lipunan, why not to start why do we not to start in our own self? Kahit pa paano mabawasan. Kaya wag po sana tayong magpabigti sa fake news. Wag tayong magpabigti sa mga kasinungalingan. Put out in your mask. Pag nagtatago ka sa iyong maskara, kailan ka pa magiging mapayapa? Sayang naman. Kaya nga ang mga apostles ay matapang at matatag, matibay. Bakit? Kasi nasa likod nila ang Panginoong Jesus na nagpapaalala sa kanila. So meaning, when they doing their mission, hindi lang mission San Pedro, kundi kasama niya ang tagapagligtas. Ganon din po sa buhay po natin. We are not walking alone. We are walking with Him. Even though He is so much silent, pero nararamdaman po natin na naandyan lang siya. Hindi lang natin siya maramdaman kasi nga may walls tayo, may barriers tayo. At minsan yung walls na yun at yung barriers na yun, yun ang nagiging dahilan kung bakit nagiging matigas ang ating puso, kung bakit nagiging matigas ang ating kalooban. Kasi you created it. Nilikha mo eh. Kung sino naglikha, ikaw rin ang karapatang sumira. Mas bagay yung nilikha mo yung maayos, sabi natin nagiging kung ang buhay mo. But when you created something wrong, sino may hirapan? Ikaw din po. Not other people. Well, the other people may be affected, but mas affected ka kasi ikaw ang gumawa. Don't be foolish. Pero marami sa ating ganun. Kasi nga nakakalimot. Pag tayo nakalimot, at ang tinitingnan natin yung pride natin, yung ego natin, sinong mananalo? Wala pong panalo dyan. Lagi kang talo. So ano pipiliin mo? Papasukin sa Jesus sa iyong kalooban, natanggapin ang kanyang kapayapaan, or mananatili ka sa walls na punong-puno ng galit at sama ng loob? So wala makakatulong sa atin. Yes, nandun ang grasya ng Panginoon para tayo tulungan. But if you have a listening heart, mabilis po ang conversion. That is why bawat isa po sa atin may misyon. Pag ginagawa natin po ang misyon, just like I said, ang Panginoon magbibigay sa atin ng komisyon. Don't forget that. Kaya kung anong ginawa mong kabutihan, ibabalik siya sa iyo ng ating Panginoon. Kasi alam niya ang dapat at karapat-dapat para sa atin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, sa pagpaparangal namin sa mga martir na sina San Agustin Siaurong at kanyang mga kasama. Gawin mong maipahayag namin sa paghahaing ito na bilang tagapagtulot, tagapagbigay halimbawa sa mga martir, ang iyong anak ay namatay upang mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na sina San Agustin Siaurong at kanyang mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na nagkain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ng langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan po sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawang na iahando para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kay San Leon ng aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sambayan ng Kristiyanong binuo ng ating Panginoon ang dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamahal, awitin natin na lakas loob ang panalangin itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahimpulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin makapagsaloob sa pag-ibig at malasakit na ipinakita niyong anak na tinuraran ng mga martir na sina San Agustin Chauro at sa kanyang mga kasama sa kapagkakamit ng mga bunga ng kapayapaang walang maliw. Sa pamamagitan din ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim ng pagdalangin
sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang buka na lahat ng pagpapala at biyaya. Ibos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapaalala yung kabutihang, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo na yung awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiyaan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po sumandali ang lahat para po sa napakahalagang paalaala po. Paalala po sa ating lahat na maging mapagmatyag at mag-ingat laban sa mga magnanakaw at mga taong nananamantala sa kapwa, lalo na sa mga PWD, senior citizens at mga walang kakayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hinihikayat po natin ang bawat isa na magmalasakit at magbantayan. Kung may mapansin pong kahina-hinalang kilos o pangyayari, agad po itong ipagbigay alam sa kinaukulan upang maiwasan anumang kapahamakan. Maraming salamat po at naway manatili tayong ligtas at pinagpapala ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.